because on holiday ang courts. The only thing that we can do now is to do passive resistance. Do not offer any violence because I am afraid that if we offer any violence at all, this just might be the catalyst for the calling of martial law, which I am very much afraid of in Davao City. I hope it will not happen. Attorney Dina, as you were being interviewed namin nila Admar, live ngayon sa buong mundo, there are already a lot of generals, retired, na nagsasabi na yun nga ang direksyon. There will be martial law in Davao region to cripple not only Kingdom of Jesus Christ and paralyze the operations of SMNI, Kingdom of Jesus Christ, but rather also to cripple and paralyze the Rodrigo Duterte, Basti Duterte, and the Vice President, so that the entire Davao region will now will not become a sanctuary of resistance and opposition to the Marcos government. These are opinions na pinapapasok ngayon ng mga retired generals. Attorney Dina, as a human rights practitioner and ikaw ay naninindigan sa mapayapang pagtutol sa mga panggagahasa at paglapastangan sa karapatan at kalayaan ng mamamayan, how would you address the people of Davao right now? Taga Davao rin po ang pamilya ninyo at pinag-ugatan, and how would you address the government na hindi naman lahat ay susunod dito kay Marcos at kina Tory at Abalos at Marbil? Please do so, Attorney Dina. Sir, I have to remind you that I am a citizen of Davao. I voted for BBM, but I also voted first and foremost for Sara Duterte. She was my choice, and because she said that we will vote for BBM, I voted for him. However, and I also voted for Baste Duterte as my mayor here in Davao City. Now, however, they are trying to subvert the rule of law by trying to do things so that we will go to martial law. This is already unacceptable. We are also citizens of the Philippines, even if we are Davaoenos. If they have any beef with the Dutertes, then let the beef be with them. They should not, and it is unacceptable that they will include the citizens of Davao City in their quarrel with the Dutertes. If this is political, then let it remain so, but do not let them trample on the constitutional rights of the citizens of Davao City. We are also Filipinos. Well said, Attorney Dina. Napakaganda ng tinura ninyo. And ako po in my behalf, bilang mamamayang Pilipino, kaibigan po natin ang batas at katarungan, and we respect so much Attorney Dina, Attorney Torion, for giving their services na napakadelikado at this time. If you are defending like Kingdom of Jesus Christ, Pastor Kibuloy, with their basic rights sa batas, ay kalaban at kriminal ang pagtrato ng gobyerno ni Marcos sa lahat, including ang mga Duterte. Now, Sarana, ito kahapon, nandiyan kami ni Atty. Torion. Alam nyo ba na hindi pa nagresponde ang kanilang ambulance kasi dapat dalhin na? Alam nyo ba na tinakbuhan ko pang isang opisyal at sinigawan ko, may mamamatay na sa loob, andito kayo, naghihingi ng tulong kanina pa 30 minutos, patay na halos ang tao, hindi pa kayo pwede magresponde para ipalabas ang ambulance, saka siya tumakbo nang ako'y nagalit na sa harap niya. We were there. Itong pag-revive mga doktor ito at mga medic volunteer ng Kingdom of Jesus Christ, nakakalungkot ito, Asis Monk, ito yung unang casualty. Nahulog yata ito sa isang elevated portion nang pinasabugan sila ng tear gas. Nagbabantay sila at biglang lumusob ang mga pulis, nahulog ito at inatake ng cardiac arrest problem sa kanyang puso. Patay talaga ito po. Patay ito si Manong. Yan, kaya nga. Grabe. Actually, Eric, Agawa mo yata si Torre. Yes, Eric, ang anak niya po ng namatay na ating kapatid ay isa pong nasa social media po natin dito sa SMNI. Na talaga, yes, Eric, na kung saan ang pinapalabas ngayon sa mainstream media ang dahilan ng pagkamatay, ito matinding kasinungalingan, ang dahilan ng pagkamatay is through fatigue daw. No. Ayun ang inilalabas. Yun ang inilalabas ng mainstream media at yun ang sinabi ng PNP. Tinamaan ito ng tear gas attack sa lugar niya at bigla ito, nahulog ito. Na habang nagbabantay, winasak ang pader, minaso at binarikadahan ng mga pulis, bigla nagulat siya. At nang pagkaroon ng pagkagulat niya, nakita ko ito kahapon kung anong pangyayari. Ang area nila ay area ng tear gas attack. So na-trigger yung kanyang respiratory problem at nagkaroon ng cardiac arrest kahapon. At sa area na yan, 6 ang nag-collapse dyan, kasama siya. So sinungaling na baluktot pa ang kanilang pinapalaganap sa media. Hindi totoo po na ito'y may sariling problema sa kalusugan
at sa pagpupuyat ay na-overfatigue at namatay. No. This person, itong individual na miyembro ng KOJC, died because of the tear gas attack and because of panic attack na nag-trigger ng kanyang cardiac arrest. I was there. I completely saw how they were trying to revive 4 or 5 others na nag-collapse kasama sa tear gas attack. Hindi lang po siya nag-collapse doon. Correct. At yan yung gusto natin ipakita sa media. O, ito, ilabas pala ng mainstream media to. Gusto nyo ng angulo na maganda. Ito, ilabas nyo to. Gusto nyo ng angulo na maganda. Hindi nagpapapasok ang Philippine National Police sa loob ng compound sa kanyang mga residente. Yes, yun yung mga angulo na gusto mo. Kung at ang ambulansya, Frank, isang oras nila pinigilan bago magresponde. They have the ambulance na PNP RHS, Regional Health Service. Isang oras bago pumunta yun, Frank. I was there. So patay na ang tao. Kinuha na lang nila ang bangkay, kalokohan talaga. Kasi pinapigilan ni Torre at ng kanyang mga opisyal ang paglabas-pasok ng access ng mga pagkain, medical supply, and even ambulance movement. Correct. Kaya nga mayroong mga mababait na kasamahan din natin dito na nag-donate ng mga pagkain sa ating mga manggagawa. Pero pinigilan pa, gusto pang pigilan ng ating kapulisan ang pagkain. Tapos ngayon naman, ang binabalak nilang putulin ang tubig at kuryente. Ano bang... Bago magdilim daw, Frank, ang order is before 5 o'clock. Yan ang ipakuha natin. Over na nila ang power supply line and water supply line ng buong KOJC, Jose Marie College, Bible School, at buong katedral. Chairman Asnes Monk and Professor Ana, your reaction to this inhuman criminal intent as ordered by Torre and the PNP leadership? Eric, dalawa lang nasa utak ko ngayon habang pinapanood ko yung mga footages. Criminal, inhuman, o ano pa. Sobra. Kahit sa rules of engagement in every war, every natin naka-war mode na, war freak na si, akala niya, gira na, papuntahan niya. Kahit sa rules of engagement, it's a gross violation, gagawat ka ng mga ganang chemical, tear gas, Geneva Convention. Yeah. Marriage violation yan. Correct. Kaya, in every war, may mga set of rules yan. Ano ba? Wala bang armado dyan? Civilian yan. Tama. Correct. Asnes Monk, that is part and covered, Professor Ana, tama po ba, ng Convention and Agreement on International Humanitarian Law, in which we are also a signatory. Yes, Eric and Prof. And this is a humanitarian issue already. Yes. Doble naman. Human rights issue, may humanitarian aspeto ka pa. Ang gusto ata talaga nila ay may tama nga siguro tama nga ang analysis mo kay Eric kanina pa. May ibang masakirata gusto nila Yes. Actually, itong napapanood natin na ito. Kanina ka Eric diba? Kanina pa sinasabi ni ka Eric yan Kanina pa, nung una pang segment ng discussion na to. Sinasabi na yan ni ka Eric. Pero habang tumatagal tayo sa discussion na to at kakaroon ng mga bagong development, parang makikita mo na parang ganun na nga ang mangyayari dyan. Kaya nga po nakikita po natin ngayon yung video kung saan hinaharas po ng ating kapulisan ng isang young people din po. Yan po, hinahatak nila. Grabe, Yan, ganyan po ang trato ng ating kapulisan ngayon. Young people, At may information din po tayo anytime na baka maputol po ang ating internet dahil isa po ito sa tinatrabaho ngayon ng BBM administration ng ating kapulisan. Grabe. At maliban dyan, syempre, yun nga, pinagsisira nila yung mga CCTV camera sa loob ng compound. Tapos, maliban dyan, ay gusto natin bigyan din yung mga pinaplano. Actually, tama yung pinaplano. Yung illegal arrest ito, physical assault ito. Mga kababayan, umiyak ako nito kahapon. Frank, nakasama ko pa ito dyan sa pag-ikot kahapon ng batang ito. I remember him. At napakabait po ng taong ito na nagtatanggol ng kanilang karapatan at kalayaan sa kanilang private compound at prayer center. Number na ginagamit niya. Sinaktan, inudngod sa lupa. I-announce at ang lalaki at armado ng mga pulis bago magdilim mamaya ay sa kanya. Walang lawyer na pwedeng lumapit. Mga kababayan, ito po ang kriminal na uri ng terorismo ni Marcos Jr. at nagpapagamit po ang maraming mga police officials at kawawa po ang mga sibilyan sapagkat dinadahas po sila ng mga police, tinitirgas, sinasaktan, nginungudngod sa lupa, pinupusasan, ginagapos.
Hindi lang po isang ipangyayari ito. I think 8 sa kanila ang may babae pa dyan ang inugungod din sa lupa at inaaresto. I saw that footage. Yes, may nasugatan na Pro. Oo. Kaya gusto kong itanong sa inyong dalawa sa bahagi namin ni Brother Franco. Chairman Assis Monk, pinanggit po mo nyo na wala na pong pagrespeto sa humanitarian law, international convention, even in armed conflict, hindi pwedeng wala, even sa digmaan. Itong ginagawa nila Torre at Marbil at Abalos at Marcos is a clear act of state terrorism and criminal acts of the government against its own people. Ano pong inyong gustong ipanawagan ngayon sa mamamayan? At si Professor Ana, I know she's only until 12 noon sana dahil mayroon siyang gagawin pang academic work. Unahin muna natin si Chairman Assis Monk, and then Frank, we will let Professor Ana do her final message and solidarity of guidance sa ating mamamayan. Assis Monk, Chairman, go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings of peace sa lahat ng kapatid natin sa buong Pilipinas, lalo-lalo na dito sa Davao, Mindanao. Ang concern ko lang, kung wala nang intervention ang Office of the President and then patuloy ito, this is very dangerous na itong abuse of power. Wala na ang civilian, ang taong bayan, saan pa pupunta? Ang karaniwang tao saan pa pupunta? So, kung yung wisdom ng Wallace, kung hindi mo ipunin ang Wallace, hindi ka pwede magsilhig-silhig dyan sa paligid mo. It's about time to unite. People should stand up. I don't want to become inciting for sedition, pero this is just my opinion. Kung ito na, just to save this country. Wala na tayong ibang bayan, wala na ibang Pilipinas, ito na lang. And then, dapat ang mga tao concerned, hindi lang dito sa social media, magbigay ng itong sympathy. Kailangan natin ng warm bodies ngayon. Yeah, agree. Kailangan natin ng warm bodies. Yes. I think the armed forces will observe. They're observing right now. Yeah, they observe. Closely observing. Yes, and then PNP naman, mga PNP, marami namang matino dyan. Marami nga ako nakausap dyan, mga top brass nila. Ito, among them, nagkaroon sila ng problema. Hopefully, But let's start the Black Monday bukas. Kung Black Monday na tayo. Panawagan na tayo, and then let's start kung ano ang kan. Basta panawagan ko lang ang mga tao. Magising na tayo. Yes. Magising na tayo. Wake up. Yun lang. Assalamualaikum warahmatullah. Yes, Chairman, i-play po natin itong video na ito para masaksihan po natin. Sige. Yan. And then, Frank, would you like first before the video na magbigay ng final message si Abig muna? Yung mag-final message kasi alas 12. Okay, go. Sige. Sir, buhiin na ninyo, sir. Ngalaan niyo mga innocent. Sir, buhay na lang na, sir. Sagdi lang. Amahan namin na makita sa Sir, buhay na lang na ninyo, sir. Kaya dagdag kaso na po na, sir. Sir, dagdag kaso na po na. Buhay na lang na ninyo, sir. Sige, paano na lang mo, sir? Biyahin na lang na ninyo. Sir, nakiusap lang kami, sir. Nakikiusap po kami. Iwanan niyo lang, kuya. Hindi kami lumaban. Kita niyo, nakiusap lang kami sa inyo, sir. Kami nang bahala na, sir. Kami nang bahala na, sir. Kami nang bahala dyan, sir. Nakiusap lang kami sa inyo, sir. Nakikiusap po. Iwanan niyo lang, kuya. Sir. Okay sila, sir. Nakiusap lang kami.
At Karumal-dumal, Frank, no? Yan yung ilan lang sa ating nakita na nakuhaan maliban pa sa ginawa nilang pagwasak sa likuran ng KOJC, winasak nila yung pader, pagbabato ng tear gas, wala pa po yan. Kung meron din sana tayong mga footages sa mga ginawa nilang karahasan doon. Yung sa tear gas yata, Frank, mayroon tayo kung paano tinamaan yung mga kasama. Nakakuha tayo ng, akala mo, apoy na sumisiklab sa gitna ng mga tao eh. Frank, much as we would like to have the support ni Professor Ana, ma'am, go ahead for your final analysis and message. And then si Asis Monk din, sir, kung mayroon din po kayo na ibibigay pa din kami ni Father Frank kung mag-facilitate ng iba pang interview. Go ahead po, Professor Ana. Okay, maraming salamat sa SMNI at ako ang aking kailangan ko lang mag-break right now kasi kanina pa po akong 6 a.m. Umabot ako na alas 12. Pero ito'y as one way of expressing my solidarity at suporta sa KOJC. Again, sinasabi ko sa ating mga kababayan, hindi na ito issue lang ng KOJC. Issue ito ng bansa. Issue ito ng bawat Pilipino. Kasi ang issue dito is not necessarily about religion. It's about abuse of power, human rights violation, at ngayon may dagdag pa, humanitarian issue na ito. Hindi na ito issue ng KOJC. Lahat ng miyembro ng KOJC, dyan sa Davao at even across the Philippines, are all Filipinos. Yun ang totoo dyan eh. So ang sinasabi ko nga, kanina naglabas ng statement si former President Rodrigo Duterte. Naglabas na rin ng statement si Vice President. Very telling ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Napaka-telling ng kanyang statement. Dalawa ang nakuha ko na for me tumatak sa utak ko sa statement ni VP, ni Inday. Una, betrayal of public trust. Very important na maintindihan ng mga Pilipino. Ibig sabihin, ang trust natin, ibinibetray ng current na administrasyon at yung ginagawa sa KOJC is just one of the manifestations. Marami pa yan. Gurguran kabi-kabila ang lahat ng kritik ng gobyerno. That is already, we're not already in a democracy with this kind of atmosphere. Andito na tayo sa tinatawag nating de facto martial law or tinatawag ng iba na silent martial law. Ang tanong ko kasi sa ating mga kababayan, lalo na din sa churches, kasi maraming churches at sa mga taga Mindanao, I think it's about time na we have to stand on what is right and what is really good for the country. Kasi basic na ngayon ang question at basic ang choices natin. You're on the good side or on the evil side? You're on the right side or the wrong side? Basic na yan eh. Malinaw na yan eh. Malinaw na sa mga nangyayari. Ang tanong lang ngayon sa bawat Pilipino,
sa mga taga Mindanao, kasi this is happening in Mindanao, mga Mindanaoans yan eh. Saan tayo tatayo? Where are we gonna stand? Were we gonna stand on the right side of history for our country or not? Would we support evil or not? Yun na yung basic question eh, na kailangan natin isipin pag nilay-nilayan natin, and then we have to make a decision as a country, as a people. Each Filipino is responsible to make a decision because this is about our country already. It's not just about KOJC. Ngayon, dun naman kay Madam Sara, kay Inday, dalawa nga, betrayal of public trust at withdrawal of support. Last paragraph, mga Pilipino, ulit-ulitin yung basahin yung last paragraph ng statement ni Inday Sara. Tignan nyo kung anong ibig sabihin at anong essence nun sa inyo at ano yung impact sa inyo nun. Kasi very important yung last na paragraph eh. And even the first, of course, the whole statement is important, pero yung last kasi mas may impact. Sa akin kasi yun ang pinaka may impact kasi it tells us kung ano ang niluloob at damdamin ng ating DP. I can read it, Prof, if you want. Ayan. Sige, Frank, please. I can read it, Prof. Basahin mo ulit. Before tayo ako mag-break. I can have this last two paragraph. Hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Naway mapatawad niyo ako. Mula sa ating Presidente. You deserve better. The last sentence pa. Basahin mo nga, Marco, please. You deserve better. Filipinos deserve better. These are very important phrases na dapat tumatak sa utak ng mga Pilipino. And take note, the VP, si Inday, when you talk about May 2022 election, she got more votes, 32 million plus. Yes. Now, where is the 32 million? Would you stand on the right side of the history of this country? Would you side with what is good? Would you fight evil? Yeah. Because this is also about evil and good eh. So yun po ang aking panawagan sa mga Pilipino, regardless kung nasa gobyerno kayo, nasa private sector, men in uniform kayo or not. Kasi lahat ito, we need to understand, we are just in one boat. And the boat is the Philippines. If that boat sink, all of us will sink. Claro. And I hope that message is clear. Pasensya na po, medyo mag-lunch at saka medyo kumain, kailangan pahinga ng content. Maraming salamat. Maraming salamat, Prof. Chairman, sa inyong mga pahayag kanina po, ang ka-Eric, Franco at sa ating mga kababayan. Tawag ko sa mga KOJCs, kababayan. Ating mga kababayan, exert maximum restraint. Kasi we don't want na magkaroon ng bakbakan or gitgita na it will cause more human casualty. At saka maximum restraint. At naniniwala ako, there's always time for everything, even for reckoning and even for fighting. There's always time for that. Pero at this time, wag po tayong masyadong ng emotion natin at baka magkaroon ng bakbakan magkaroon po tayo ng human casualty. Sana po wala. Maraming salamat. Magandang and have a blessed Sunday po. Sunday pa, very telling talaga ang araw na to. Maraming salamat, Professor Ana. Mag-ingat kayo and thank you for 6 long hours that you voluntarily spent with us sa SMNI at dito sa program. Mag-ingat kayo at nabuhay. Basta kailangan niyo ako, kung kaya ko, andyan po ako para sa inyo. Maraming salamat at mabuhay po sa Pilipinas. Maraming salamat po. Frank, balikan natin si Asis Monk, si Chairman Asis. Asis Monk, napakaganda ng analysis point na binanggit ni Professor Ana Marindugoy sa statement ng ating Vice Presidente. The Filipino people deserve better. The Kingdom of Jesus Christ, which she campaigned with them, na tumulong sa Marcos Jr. na manalo bilang presidente, hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Ang karahasan, kalapastanganan, at pangbabalasubas at pangbabalahura ng gobyerno ni Marcos
sa mga tao at grupong tumulong sa kanila. That includes Pastor Kibuloy and the people, ang kababayan natin sa Kingdom of Jesus Christ. Asis Monk, please, your reaction to this very clear statement kung si Professor Ana Malindog pa ay withdrawal of support ito ni Sara Duterte sa bulok, kurakot at walang kwenta at mabangis na uri ng pamumuno ni Marcos Jr. Chairman Asis Monk. Hearing last, you deserve better. Filipinos deserve better. Sokran. It's a Mindanaoan stand. Itong Sokran, it's Arabic. Salamat. Itong kiningiyang himo, yang gisulat ni Vice President Inday Sara. So, sa situation karon, we're in chaos. Siguro we will be very... malaki itong kalaban natin eh. Bakit the President has no balls, has no intervention? What's happening? Because hindi na niya kontrolado ang situation. Correct. Siguro kung magpasalamat pa siguro yan kung magkaroon ng people power para makawala siya dyan sa... It must be the people. Hindi politika. Ang lalabas, walang political image. Taong bayan lang, gusto lang natin itong we deserve better place to live. Itong Philippines. Yes, Chairman. Ako, as your brother in the revolution and the Moro National Liberation Front, we experienced very much during that time itong desecration of our holy places, pinasok ng mga mosque, pinatay ang mga tao doon sa loob. Grabe ang situation, kaya nabuo ang organisasyon. We stand up and fight. Kaya nga magkaroon ng resistance. So hopefully this will not happen. There must be a peaceful solidarity and unity of the people calling the president. Correct, Chairman. We've been Chairman, we've been doing everything we can to make a very peaceful manner of negotiation. Kaso lang, paano po kung ganitong uri yung kausap po ninyo? Number one, sinungaling. Number one, hindi rumirespeto sa batas. Especially, alam niyo naman po, even sa Senate, puro kasinungalingan po. Pinoint out po ng ating mga lawyers ang kanyang mga kasinungalingan. Even nagpunta po kahapon, sabi niya po, pahintulutan na daw po, makalabas-pasok ang mga miyembro po ng KOJC. After po umalis si Senator Bato, balik po siya sa kanyang authority na walang lalabas. Ay, pwede kayong lumabas, pero bawal kayong pumasok. Ngayon, pahirapan na po pumasok yung pagkain. Gusto po naming ulit-ulitin ito dahil nahihirapan pong kumain yung mga tao na nasa loob ng KOJC compound. Huwag niyo pong gutumin yung mga tao dyan dahil may mga kabataan po dyan. May mga matatanda po dyan. Tama po. At marami pong mga full-time dyan, mga manggagawa na nangangailangan ng mga medisina rin. Pero anong ginawa nila? Pinutol nyo ang supply, pati yung pagkain. Ang masaklap dito, mamayang gabi, galing nga sa informasyon ni Ka Eric, ay gusto pang putulan ng kuryente tubig. Anong gusto nyo? Patayin yung mga tao na nasa loob na nangangailangan ng kanilang may mga sakit. Mga bata, may mga bagong panganak pa dyan. Ano na lang gusto? Yes, Ka Eric. Baliw lang ang pwedeng makaisip ng ganyan. Baliw, wala sa iyong hustong katinuan. You are correct, Frank. May mga nasaksihan ako doon na nagme-maintain ng oxygen, nagme-maintain ng nebulizers, and ito po ay missionary compound din ng mga full-time ministers and missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ. Sila ba ang subject ng for warrant of arrest? Bakit mo sila puputulan ng tubig? Tarantadong tore. I will call you tarantadong tore because that's how exactly your mindset right now. Baliw. Kaya dapat po ay may pananagutan kriminal ka na dito. Pero of all these things, sabi namin ni Asis Monk nila, Professor Ana, mga kababayan, matatapos po ito lahat sa isang tawag lang ni Marcos. Itigil nyo na yan.
Hanapin nyo ng maayos pero huwag nyong saktan ang mga sibilyan at huwag nyong dahasin ang mga tao at ang kababayan natin. Tawagan niya lang ito si Abalos, si Marbel, tapos na ito eh. Itigil nyo yan sapagkat hindi tayo binibigyan ng karapatan ng batas na mang-agaw at mag-okupa ng mga pribadong property at compound. Yan ay kriminal na gawain. At lalo na pag gobyerno ka, you don't promote terrorism and criminality. So ito po ay malinaw na hindi na lamang ito warrant serving. Ito ay may intensyon na agawin, sakupin ng illegal ang mga private property ng Kingdom of Jesus Christ. At hindi lang ito pwedeng gawin nila sa Davao Cathedral. Gagawin din yata ito sa Prayer Mountain tsaka sa Glory Mountain without the process of court. Nakalagay sa batas, no person shall be deprived of life, liberty, and this moment is perfect. Let's take the ride. This is the time for you and me. Let's take